Mismong front office na nga po ng Golden State Warriors ang nagsabi gagawin nila ang lahat upang masunod lamang ang kahilingan ni Stephen Curry na maging competitive ang lineup. Ito na rin naman ang mismong rason bakit kinuha nila ngayong off-season ang kanilang mga bagong manlalaro, gayong naniniwala sila na magiging sapat na ito para maging isang ganap na championship contender muli at makumbinsi si Curry na manatili ng mas matagal pa. Ngunit ayon nga po sa dating NBA player at analyst na ngayon na si Paul Pierce, naniniwala siya na matapos nga pong mawala si Klay Thompson, masyado nga silang magdedepende kay Stephen Curry sa opensa lalo na sa scoring. Kaya suggest nga nito kailangan ng Warriors kunin si Giannis Antetokounmpo sa isang trade mula sa Milwaukee Bucks bago ang trade deadline next year. Naniniwala nga po si Paul Pierce na ito na lamang ang nag-iisang paraan para makabalik sa isang contender ang kanilang team, at magagawa nga po nilang makuha si Giannis kung sakaling i-offer nila sa Milwaukee Bucks sina Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski, Moses Moody at ang 4 na future first round pick. Samantala, since dalawang magkasunod na season ang nilalaglag ng Denver Nuggets ang Los Angeles Lakers, hindi na nga po naiwasan pa ng kanilang mga fans na magsabi na kung meron mang isang team ang gustong talunin nila next season, eto nga yung Nuggets, upang makabawi rin naman sila sa mga pagpapahiyang ginawa nito ng mga nagdaang taon. Sa madaling salita, nakatadhana nga talagang dapat talunin ng Lakers ang Denver Nuggets sa pangatlong season nila na paghaharap, gayong isa nga ito sa mga pagsubok na dapat nilang pagdaanan at dapat lampasan kung gusto nilang manalo ng kampiyonato. At kung hindi nga nila ito magawa, wag na nga po nilang pangarapin pang makasungkit ng titulo, gayong sigurado nga pong hindi nila matatalo ang ibang mas malakas na kupunan. Hindi rin naman nga kagaya last season, inaasahan na mas magiging healthy ang lineup nila ngayon sa inaasahang pagbabalik na ni Christian Wood at Jared Vanderbilt, na kabilang rin naman sa mga malalarong nawala last year matapos ma-injury. Kaya sa kanilang pagbabalik, expected mas lalakas ang kanilang puwersa, lalo ang depensa, since magbabalik na nga ang sinasabing stopper ni Jamal Murray na si Jared Vanderbilt. Kaya mukhang mas malaki ang kanilang tiwala ngayong matalo ang Denver Nuggets. Sa kabilang banda naman, magdadalawang linggo na ang nakakalipas simula ng PBA ang paggamit ng napaka-kontrobersyal na 4-point line, at katulad nga po ng inasahan, nagkakaroon dito ng iba't ibang opinyon ng mga player, fans at analyst. Meron naman nga ditong natuwa since mas naging exciting. May iba rin naman ditong hindi nasiyan, gayong ginagawang joke at sinisira lamang nga daw ang laro. Pero karamihan ng mga komento sa 4-point line positibo, gayong sa mga nakalipas na laro ng Governor's Cup, pinahigpit at mas pina-excite nga po ang laro. Kagaya na lamang ng nangyaring naging laro sa pagitan ng Converge kontra sa Talk and Text, kung saan nagawa pa nga po ng Converge na maipanalo ang laban kahit lamang ang Talk and Text ng 3 puntos sa huling segundo ng 4th quarter matapos tumira ng 4-point shot ang kanilang import. Sa madaling salita, nagiging game changer nga talaga ang 4-point line na ginawa ng liga, since sa pamamagitan nito mas naging madali para sa mga teams na makapag-comeback. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA. I-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV.